Sa bayan ng San Mateo, kilala ang pangalan ni Don Juancho. Isa siyang matatag at mayamang negosyante. May malawak na hasyenda, bodega ng palay, at ilang negosyo sa baryo. Kapag dumaraan ang kanyang sasakyan sa kalsada, napapalingon ang mga tao. Tahimik man siya, pero ang aura niya ay nakapagpapatigil ng puso ng sinuman. Ngunit kakaunti ang nakakaalam kung papaanong nagsimula ang kanyang buhay. Noong kabataan, isa lamang siyang mahirap na magsasaka. Wala siyang sariling lupa, walang puhunan, at bawat araw ay laban sa gutom at kahirapan. Madalas siyang kutsain ng ibang tao sa baryo. "Juancho, hanggang bukid ka na lang habang buhay," sabi ng ilang may-ari ng lupa. Ngunit sa halip na malugmok, ginawa niyang inspirasyon ang bawat pangungutya. Nag-ipon siya ng kaunting pera mula sa maliit na kita. Nagtiyaga sa ilalim ng araw at dahan-dahang nakabili ng sariling lupa. Doon niya itinanim ang palay at kulay. Sa bawat aning ibinibenta, nadadagdagan ng kanyang puhunan. Tuwing gabi, pagod man at pawisan, nakaupo siya sa maliit na upuan sa gilid ng bahay at pinaplano ang kinabukasan. Lumipas ang maraming taon. Ang dating mahirap na binata ay naging isa sa pinakamayamang tao sa buong bayan. Ngunit kasabay ng pagyaman ay ang matinding paniniwala sa estado ng buhay. Para kay Don Juancho, ang halaga ng tao ay nasusukat sa edukasyon at yaman. Nagkaroon siya ng 3 mga anak, si Shera, Juliet, at Romeo. Ipinagmamalaki niya sina Juliet at Romeo dahil nakapagtapos sila sa Maynila at nakapag-asawa ng mayayamang tao. Ngunit si Shera, ibang kwento. Mabait at maunaway naman siya. Sadyang nasira lang talaga siya sa mata ng kanyang ama nang pinili niyang mag-asawa ng isang simpleng magsasaka, si Lando, dating tauhan nila sa bukid. "Sa dami ng lalaki sa bayan, magsasaka pa ang pinili mo," sigaw ni Don Juancho kay Shera. "Papa, mabait po si Lando at mahal na mahal niya ako. Masipag siya at mapagkakatiwalaan," sagot ng dalaga habang nanginginig ang kanyang tinig. "Napakababaw ng dahilan mo, Shera. Ikaw pa naman ang inaasahan ko. Mamili ka. Kung gusto mong manatiling anak pa ang turing ko sa'yo, iwan mo yung lalaking yon. Pero kung mas pipiliin mo siya, mabuti pang umalis ka na lang sa pamamahay ko." Mas pinili ni Shera si Lando. Kaya naman simula noon, tila nawala ang pagmamahal ng matanda sa kanyang panganay na anak. Ngunit sa puso ni Shera, mahal niya ang kanyang ama. Pero mas pipiliin niya ang kanyang minamahal na si Lando. Dito niya natagpuan ang pagmamahal na buo at pagmamahal na may respeto. Bagaman hindi na sila maayos ng kanyang ama tulad ng dati, pero patuloy pa rin niyang sinusubukang patunayan kay Don Juancho na ang totoong halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman. Pero walang pagbabago. Hindi pa rin tanggap ng kanyang ama ang lalaking pinili niya. Sapagkat para kay Don Juancho, ang nais niya sa kanyang anak ay isang lalaking may kaya sa buhay, may pinag-aralan, at mula sa mayamang pamilya. Sapagkat ayaw niya nang maranasan pa ng kanyang mga anak ang naging buhay niya noong kabataan niya. Mga panahong mahirap pa lamang siya. Ang nais niya ay maging maginhawa ang buhay ng mga ito hanggang sa kanyang kaapu-apuhan. Lumipas ang mga araw, buwan na taon, hanggang sa tuluyan na ngang nagsama sina Lando at Shera. Hindi sila napigilan ni Don Juancho.
Nagkaroon sila ng 2 anak. Ito ay sina Joaquin at Pablo. Lumaki sila sa maliit na bahay sa gilid ng bukid. Gawa sa kahoy at yero. Madalas kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa butas ng bubong. Kapag tag-init naman, mainit ang simoy ng hangin. Ngunit puno ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Minsan ay napapaisip si Lando na kung hindi siya pinili ni Shera, malamang ay hindi nito nararanasan ng hirap. Ayaw man niyang mahirapan ang kanyang asawa at mga anak, pero wala siyang magawa sapagkat siya ay isang magsasaka lamang. Mahal, pasensya na kayo kung ganitong buhay lang ang naibibigay ko sa inyo sa ngayon. Sa totoo lang nahihiya na ako sa'yo. Hindi mo dapat nararanasan to. Dapat ay maayos ang buhay mo. Pero salamat mahal Dahil kahit ganito ako pa rin ang pinili mo. Malungkot na saad ni Lando. Ano ka ba naman, mahal? Mas gusto ko ang buhay na ito kasama ka. Kasama ang mga anak natin. Isa pa, hindi mo naman kami pinapabayaan. Hindi naman tayo nagkukulang sa pagkain. Hindi ka naman nagkukulang sa pagmamahal mo sa amin. Mahal kita, Lando. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Palakihin natin ang ating mga anak ng magkatuwang. Palakihin natin silang may respeto sa kapwa at marunong dumiskarte sa buhay. Niyakap ni Shera ang kanyang asawang si Lando. Naiintindihan niya kung bakit nakakaramdam ito ng ganito. Salamat mahal Salamat. Umasa kang nandito ako palagi sa tabi niyo. Hindi ko kayo iiwan. At ganun nga ang ginawa nilang mag-asawa. Pinalaki nila ang kanilang mga anak na may respeto at magalang sa bawat tao. Bagaman hindi marangya ang kanilang pamumuhay, pero puno naman ng pagmamahalan ang kanilang tahanan. Lumipas ang ilang mga taon, hanggang sa nagbibinata na ang kanilang mga anak. Matabang pa rin ang pakikitungo sa kanila ng kanilang lolo, pero hindi iyon inalintana ng dalawa. Tinuruan sila ng kanilang mga magulang na rumispeto at huwag magtanim ng sama ng loob. Tuwing madaling araw, gumigising ang magkapatid upang samahan ang kanilang ama sa bukid. Natutunan nilang mag-araro, magtanim, mag-ani, at magbuhat ng mabibigat na sako ng palay. Isa itong aral ng sipag, tiyaga, at disiplina. Bagay na maaaring hindi nila matutunan sa mansyon. Si Lando at Shera ay laging nagtuturo ng kabutihan at respeto at ipinapaalala sa kanila ang halaga ng bawat pawis na kanilang inilalagay sa lupa. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, may dumaan na mamahalin at magandang sasakyan. Kuya, di ba sasakyan ni Lolo yun? Sabi ni Pablo sa kanyang nakatatandang kapatid. Napatingin si Joaquin. Oo nga no. Excited silang kumaway at tinawag ang kanilang lolo. Lolo! Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi sila nito pinansin. Para bang hindi sila nakita. O para bang hindi sila kilala. Kuya, bakit kaya ganun no? Hanggang ngayon ay ayaw pa rin sa atin ni Lolo. Di pa mga apo rin naman niya tayo? Tanong ni Pablo, may halong lungkot. Napabuntong hininga si Joaquin. Sapagkat kahit siya, hindi rin niya alam kung ano ang sagot. Siguro, dahil mahirap lang tayo. Pero hayaan mo na Pablo. Mahal naman tayo ni nanay at tatay. Hinawakan ni Joaquin ang ulo ng kanyang kapatid. Halika, mamitas na lang tayo ng mangga. Napangiti naman si Pablo, bagaman malungkot sa kanyang puso. Pero pinili na lamang niyang iwaksi sa kanyang isipan ang bagay na yon. Tama ang kuya niya. Ang mahalaga ay mahal sila ng kanilang mga magulang. Samantala,
Sa kabilang bahagi naman ng bayan, lumaki ang mga paboritong apo ni Don Juancho, sina Bricks, Tolome, at Warren. Mga anak ni na Juliet at pati na rin ang kapatid nitong si Romeo. Sa mga napangasawa nilang may kakayahan sa buhay, may sariling kwarto ang mga ito. May mga mamahaling gadget, naka-aircon, at may kanya-kanyang sasakyan. Lumaki silang mayabang at tamad. Laging nasa bisyo at nakakalimot sa respeto. Sa madaling salita, spoiled ang mga ito. Naibibigay ang kanilang luho. Hindi kailangang magtrabaho. Hindi kailangang paghirapan ng bawat araw. Malayong malayo sa magkapatid na sina Joaquin at Pablo. Sa tuwing may reunion o handaan sa kanilang mansyon, imbitado naman ang pamilya ni Shera. Dumadalo sila sa mga pagtitipon. Pero ramdam at halatang halata ang trato sa kanila. Bagay na hindi naman ikinasama ng loob ni Shera. Sapagkat marahil ito ang naging kapalit ng pagsuway niya noon sa kanyang ama. Isang gabi, hindi inaasahang narinig ni Don Juancho ang pag-uusap ng kanyang mga apo. Ang dami talagang pera ni Lolo, no? Pag namatay siya, sa atin mapupunta ang lahat. Napatingin ang matanda sa kanila. Walang kaalam-alam ang mga ito na naroon siya. Para bang nasisihan pa ang mga ito. At tila excited silang mawala siya sa kanilang landas. May kung anong bumigat sa dibdib ng matanda. Hindi niya inaasahan na ganito ang kanyang maririnig. At hindi niya inaasahan na ganito pala ang iniisip ng kanyang mga paboritong apo. Ang buong akala niya, sa pamamagitan ng pagbigay niya ng lahat ng bagay sa mga ito, ay susuklian siya ng pagmamahal. Pero hindi pala. Malayo sa matagal na panahon niyang pinaniwalaan. Kaya naman nakaisip siya ng ideya. Gusto niyang makumpirma kung totoo ba ang kanyang mga narinig o isang guni-guni lamang. Isang araw, kumalat sa buong bayan ang isang nakakagulat na balita. Nalugi na daw ang mga negosyo ni Don Juancho. Naibenta na raw ang mga lupa. Wala na raw siyang pera. Usap-usapan sa kanilang lugar. Ang mga tao ay nagulat, nagusisa, at nagpalipat-lipat ng haka-haka. Ang ilan ay natuwa sa sinasabing pagbagsak ng kilalang negosyante. Habang ang iba naman ay nakaramdam ng simpatya. Sa loob ng mansyon, tinipon ni Don Juancho ang kanyang pamilya. Sina Juliet, Romeo, kasama ang mga asawa nito, at pati ang kani-kanilang mga anak. Tahimik ang sala. Walang umiimik kahit isa, hanggang sa binasag ni Don Juancho ang katahimikan. Wala na ang negosyo ko. Naibenta ko na rin ang aking mga ari-arian. Naloko ako ng aking mga kasosyo. At hindi ko alam na unti-unti na palang nalulugi ang ating kumpanya. Dahil sa kanilang mga narinig, nanlaki ang kanilang mga mata. Paano nangyari yan, Papa? Tanong ni Juliet, puno ng pagkabigla at kaba. Naloko ako sa negosyo. Napakabilis ng mga pangyayari. Sagot ni Don Juancho. Hawak ang kamay sa dibdib na para bang may mabigat na nakapasan. Ang kanyang boses ay nanginginig pa. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang mga anak at mga apo. Dahan-dahan silang nakaramdam ng kakaibang takot. Ang taong matagal nilang tinitingala at hinahangaan, ngayon ay tila napakahina sa kanilang harapan. Para bang ordinaryong tao na lamang ito. Malayo sa dating matikas na lolo at ama. Hindi naman nakapagtatakang mabilis lamang itong naipaliwanag ni Don Juancho, sapagkat wala namang alam ang mga ito patungkol sa negosyo. Namuhay lamang sila ng palaging umaasa sa bigay ng matanda. Umaasa sa marangyang buhay na meron sila.
Makikita sa mukha ng kanyang pamilya ang pagka-disappoint, lalo na sa reaksyon ng kanyang mga apo. Iniisip nila kung papaano na ang kanilang mana, ang manang lagi nilang inaasahan, ang manang magsusuplay ng kanilang mga luho at lahat ng kanilang pangangailangan. Ang lahat ng iyon ay naglaho na parang bula. Kaya naman tanong nila sa kanilang sarili, paano na kami? Paano na? Sa mga sumunod na araw, nagbago na ang pakikitungo ng pamilya sa kanya. Hindi na siya halos pinapansin tulad ng dati. At madalas lamang siyang nakikita sa sulok ng silid na walang kausap. Sina Juliet at Romeo, pati ang kanilang mga asawa, ay para bang laging balisa. Hindi alam kung saan na sila pupulutin. Bagaman may mga pinag-aralan, iba pa rin talaga ang mga taong nasanay na laging umaasa. Hindi na rin siya pinapansin o nilalapitan pa ng kanyang mga paboritong apo. Kung noon ay halos dikit na dikit ang mga ito sa kanya, ngayon ay para bang pinandidirian siya. Madalas rin niyang maramdaman na kinaiinisan siya ng mga tao sa mansyon. Wala na ang kanilang mga kasambahay. Wala na rin ang kanilang mga tauhan. Kaya naman ang tanging natitira na lamang kay Don Juancho ay ang kanyang mansyon na pinagbabalakan pang ibenta ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakatambay sa maluwag na sala, narinig ni Don Juancho ang pag-uusap ng kanyang mga apo. Kung wala ng pera si Lolo, bakit pa natin siya alagaan, hindi ba? Oo nga no, pero maganda siguro kung mailipat na sa atin ang mana ng mansyon na ito. Para naman maibenta na natin at magkaroon tayo ng pera. Muli, parang sinaksak ang puso ni Don Juancho. Ang mga apo na kanyang minahal, ang mga batang pinaghirapan niyang turuan ng tamang asal, ay nagpakita ng tunay nilang kulay. Mapagmataas, makasarili, at walang malasakit. Kaya naman ang gabing iyon, hindi niya na kailangan pang magsalita. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas ng kalsada, at nagmumuni-muni patungkol sa kabataan, sa tagumpay, at sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sa kabila ng sakit sa damdamin, may tinatago sa kanyang mga labi. Alam niya na ang bawat hakbang na kanyang gagawin ay may layuning masusukat ang puso ng kanyang pamilya, ang tunay na pagmamahal at ang malasakit. Hanggang sa naisip niya ang isa niya pang anak na si Shera. Ilang linggo ang lumipas at dumating ang araw na kailangan niya ng lisanin ng mansyon. Hindi dahil sa pinatalsik siya o pinalayas, kung hindi dahil gusto niyang ipakita sa lahat na ang yaman ay hindi sukatan ng tunay na pamilya. Habang binabagtas niya ang lumang hagdan at pinagmamasdan ang malalaking kwarto na minsan niyang pinuno ng aliw at kasaganaan, naalala niya ang bawat tawa, bawat mga kwentuhan, at bawat sandaling minamahal niya ang mga taong iyon. Pero hindi pala siya totoong minamahal, kung hindi ang kanyang pera lamang. Sa likod ng kanyang isipan, may planong matagal na niyang inihanda. Isang lihim na pagsubok para sa puso ng bawat anak at pati na rin ng kanyang mga apo. Alam niyang darating ang panahon na magliliwanag sa lahat kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa kanya at kung sino ang nagmamahal lamang dahil sa kanyang yaman. Matapos niyang iwan ang mansyon at maramdaman ang malamig na trato sa kanya ng kanyang mga apo, wala nang ibang lugar na mapupuntahan si Don Juancho kung hindi ang tahanan ng kanyang panganay na si Shera. Ang maliit na bahay na dati niyang tinitignan bilang isang simpleng tirahan ng kanyang anak at pamilya nito, na minsan niyang itinakwil sa kanyang buhay. Pamilyang hindi humingi sa kanya ng tulong, hindi nagpabigat, at hindi umasa ng kahit ano sa kanya. Lumapit siya sa munting bahay. Naalala niya ang mga panahong tinakwil niya ang kanyang anak
at pinagsalitaan niya ng masakit ang asawa nitong si Lando. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay kumatok sa pinto. Hindi niya alam ang magiging reaksyon ng mga ito at hindi rin niya alam kung tatanggapin ba siya o hindi. Pagbukas ng pintuan, bumungad sa kanyang harapan ang mag-asawang Lando at Shera. Naroon din ang dalawang magkapatid na sina Joaquin at Pablo. Nakaupo sa lamesa. Papa? Gulat na sabi ni Shera. Hindi makapaniwala na sa unang pagkakataon ay pumunta sa kanila ang kanyang ama. Nakatayo ito sa kanilang pintuan. May daladalang maliit na bag at merong matinding lungkot sa mga mata. Pwede ba akong makituloy muna? May ina niyang tanong. Ang tinig niya ay puno ng lungkot at kaunting hiya. Pero hindi siya pwedeng umatras sapagkat kasama ito sa plano niya. Nais niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang anak at ng pamilya nito. Nais niyang malaman kung buong puso ba siyang tatanggapin. Kahit pa hindi naging maganda ang kanilang nakaraan. Lalo pat sa sitwasyon niya ngayon na ang alam ng lahat ay walang-wala na siya. Ngunit laking gulat na lamang niya nang biglang ngumiti ang kanyang anak na si Shera, pati na rin ang asawa nito. Hindi sila nagdalawang isip na papasukin ang kanilang ama. Papa, halika po kayo, pasok po kayo sa aming munting bahay, sabi ni Shera. Balugod po namin kayong tinatanggap, Don Juancho, dugtong naman ni Lando. At pinapasok nga nila ang matanda. Bagaman alam nila ang nangyari dito sapagkat nakarating sa kanila ang mga bali-balita, pero hindi mahalaga sa kanila ang bagay na yon. Hindi rin mahalaga ang nakaraan. Masakit man ang naging nakaraan nila, baliwala yon sapagkat para sa kanila, ama pa rin ni Shera ang matanda. At para kay Lando, dapat niya itong respetuhin. Samantala, ang mga kamay ni Don Juancho ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa damdamin. Hindi niya inaasahang tatanggapin siya ng maluwag sa bahay na yon. Sa bahay ng pamilyang minsan niyang itinakwil at hindi pinahalagahan. Maya-maya ay lumapit sina Joaquin at Pablo, ang dalawang binatang apo na lumaki sa simpleng buhay sa bukid. Lolo, masaya po kami at narito ka. Masaya nilang pagtanggap sa matanda. Lolo, maupo po kayo. Magluluto po kami ng sabaw para sa inyo. Halos mamula-mula ang mata ni Don Juancho. Hindi niya inaasahan na ganito kagalang at karespeto ang kanyang mga apo kay Shera. Maasikaso at ramdam niya ang pagmamahal. Bagay na ni minsan ay hindi niya naramdaman sa kanyang mga paboritong apo. Kaya naman napapaisip ang matanda. Para bang may kung ano sa puso niya ang nagsisisi. Hindi siya nakatanggap ng sumbat, ni hindi man lamang siya tinanong kung ano ang nangyari sa kanyang negosyo at bakit ito nalugi. Walang pag-aatubiling tinanggap siya sa bahay na yon at tinrato bilang isang pamilya. Doon rin niya nakita na bagaman hindi maalwa ng kanilang buhay, pero puno naman ng saya at pagmamahalan. Malayong malayo sa atmosphere ng mansyon, sapagkat madalas, nagiging masaya lamang ang mga ito kapag meron siyang naibibigay. Pero dito, simpleng salo-salo lang ay masaya na sila. Pinagkakasya kung ano ang meron sila. At hindi uso ang usaping yaman, karangyaan o mga luho. Simpleng buhay, simpleng pamilya, o at hindi mansyon, pero talaga namang matatawag na tahanan. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw nakasama ni Don Juancho ang kanyang dalawang apo. Nakatutok siya sa bawat kilos nila, sa pagtulong sa bukid, sa pagluluto, sa pag-aalaga ng mga hayop, at sa mga simpleng gawain sa bahay. Nakita niya ang kabutihan sa kanilang mga puso, ang pagiging mapagpakumbaba,
at ang tapat na pagmamahal na hindi hinuhusgahan ng estado sa buhay. Isang gabi, habang magkaharap sa maliit na lampara sa silid, narinig niya ang usapan ng magkapatid. "Kuya, nakakatuwa no? Dati pinapangarap lang natin na pansinin tayo ni Lolo. Ngayon dito na siya sa atin nakatira at nakakasama natin siya araw-araw. Sana dito na lang siya palagi at sana hindi na siya umalis sa atin," sabi ni Pablo, at makikita sa kanyang mga mata ang kasiyahan. Hinawakan ng kanyang kapatid ang kanyang ulo. "Oh Pablo, masaya rin ako at narito si Lolo. Ganito pala ang pakaramdam kapag may lolong kasama no?" Masayang pag-uusap ng magkapatid. Habang si Don Juancho naman ay halo-halo ang pakaramdam na nararamdaman. Masaya sapagkat narinig niya ang pag-uusap ng kanyang mga apo. Naiiyak sapagkat nanghihinayang siya sa mga panahong hindi niya ito nakasama. Malungkot sapagkat sana noon pa man ay pinaramdam na niya ang pagiging lolo sa mga ito. Hindi na malaya ni Don Juancho na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi niya inakala na sa kabila ng hirap at simpleng pamumuhay, sa kabila ng hindi niya pagpansin sa mga ito, ang kanyang dalawang apo ay may puso para sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, naramdaman niya ang tunay na pagmamahal. Hindi dahil sa yaman, kung hindi dahil sa kabutihan at malasakit. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang tumibay ang relasyon nila. Ang tawanan, simpleng kwentuhan, at pagtutulungan sa bukid ay nagbigay ng bagong sigla sa puso ni Don Juancho. Dito niya naunawaan na ang yaman ay pansamantala, ngunit ang pagmamahal at malasakit ay panghabang buhay. Sa bawat hapunan, bawat gabi na magkakasama sila sa maliit na sala, ramdam niya na muli siyang nabuhay. Ramdam niya na muli siyang nagkaroon ng pamilya. Sa mga mata ng dalawang apo, sa kanilang mga ngiti, at sa simpleng pagmamahal na hindi nasusukat sa halaga ng salapi. Lumipas ang ilang buwan mula nang lumipat si Don Juancho sa tahanan ni Sierra, Joaquin, Pablo, at Lando. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nauunawaan ang kahalagahan ng malasakit at pagmamahal ng isang pamilya. Pamilyang walang hinihinging kapalit. Nakita niya ang kabutihan sa mga ito, lalo na sa kanyang dalawang apo. Gumigising ng maaga, tumutulong sa mga magulang, nagluluto, nag-aalaga sa kanya ng buong puso. Bagay na hindi niya naranasan sa mga apong pinaglaanan niya ng panahon. Sa katunayan, patuloy ang pagpapakita ng mga ito ng pagkasama ng ugali. Sina Briggs, Tolome, at Warren, ang tatlong ito ay nalulong sa bisyo, kasama pa ang sugal at luho. Sa tuwing bumabalik si Don Juancho sa kanilang mansyon, nakikita niya ang kawalang respeto sa kanya at ang kasakaman ng kanilang mga mata. Isang gabi, habang naglalakad si Don Juancho sa bakuran, nakaramdam siya ng kakaibang saya sa bawat sandaling kasama ang dalawang apo. Sa isip niya, nakatakda na niyang sabihin ang kanyang lihim. Ang lihim na pagsubok sa bawat miyembro ng pamilya. Nasaksihan niya sa kanyang mga mata kung sino ang tunay na nagmamalasakit at sino ang nagmamahal lamang sa kanya dahil sa kanyang yaman. Dumating ang isang huling pagkakataon upang subukin ng pamilya. Tinipon niya ang lahat sa malaking sala. Isang lugar na puno ng alaala ng kanyang tagumpay at kapangyarihan. Tahimik ang bawat isa. Ramdam ang tensyon sa hangin. Ang mga paboritong apo ay nakangiti ngunit may halong kaba. Hindi nila alam ang plano ng kanilang lolo. Huminga ng malalim si Don Juancho. Ramdam ang kaba at pananabik sa dibdib. Panahon na para ilahad ang lahat. Tahimik ang malaking sala. Bawat isa'y nakatutok sa kanya. Ang kanyang mga anak, mga paboritong apo,
at lalo na sina Joaquin at Pablo na tahimik na nakatingin, puno ng paggalang. Naroon din ang kanika nilang mga asawa, kasama rin sina Lando at Shera. Lolo, ano bang drama to? Bakit tayo nagtipon-tipon dito? Wala namang halaga na kung magsama-sama pa tayo. Wala naman na kaming manang mapapala sa inyo. Diretsyong sabi ni Briggs. Ganun ba? May gusto lang akong sabihin sa inyo. Seryosong pahayag ng matanda. Ang tinig ay may halong seryosong kapayapaan. Tahimik ang lahat. Ramdam ang bigat ng sandali. Sa totoo lang, hindi ako nalugi. Sinubukan ko lang kayo. Wika niya, habang tumititig sa mga mata ng bawat isa. Nagulat ang kanyang mga anak at pati na rin ang kanyang mga apo. Hindi nila maintindihan kaagad ang ibig sabihin. Gusto kong malaman kung sino ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Dagdag ni Don Juancho. At pagkatapos ay tumingin kay Joaquin at Pablo. Sila ang tumanggap sa akin. Sila ang nag-alaga. Sila ang nagpakita ng tunay na pagmamahal na hindi nasusukat sa yaman. Bagay na hindi ko naramdaman sa inyong tatlo, Briggs, Tolome, at Warren. Narinig ko ang pag-uusap nyo. Narinig ko ang mga plano nyo patungkol sa mga kayamanan. Hindi nyo ako minahal dahil lolo nyo ako. Minahal nyo lang ako dahil sa yaman na meron ako. Napayuko ang tatlo. Hindi sila makapaniwala na narinig ng kanilang lolo ang kanilang mga pinag-usapan noon. Hiyang-hiya sila at ramdam ang kahiyan sa kanilang mga puso. Hindi nila inaasahan na ang kanilang kasakiman, tamad na pag-uugali at kawalang respeto sa kanilang lolo ay mabubunyag sa ganitong paraan. Si Don Juancho, sa kabilang banda, ay nakaramdam ng lubos na kagalakan. Ang dalawang apo na noon ay hindi nila tanggap, ang siya pa palang magpapakita ng kabutihan at malasakit sa kanya. Ang katangiang hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Habang nakatingin sa kanilang mga mata, ramdam niya ang pag-asa at pagmamahal na matagal na niyang hinihintay. Simula ngayon, patuloy niya, lahat ng aking mga ari-arian, negosyo, at mga lupa ay mapupunta sa inyo, Joaquin at Pablo. Ngunit higit pa sa material na bagay, natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay ang puso ng isang tao, ang malasakit at pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Salamat sa inyo mga apo. Salamat sa pagmamahal at pagtanggap sa akin. At salamat din sa inyo, Shera at Lando. Patawarin niyo ako sa nagawa ko noon sa inyo. Labis kong pinagsisisihan ang bagay na yon. Patawad anak. Gusto ko lang maging mabuti ang kinabukasan mo. Pero nagkamali ako. Mas maganda pala ang naging buhay mo kay Lando. Sa kabila ng hindi marangyang buhay. Pero mayaman naman kayo sa pagmamahal, respeto, at pagtuturo ng magandang asal sa aking mga apo. Patawad mga anak. Patawad. Halos maluha-luha si Shera sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahang hihingi ng tawad sa kanila ang kanyang ama. Papa, matagal na po namin kayong napatawad at hindi po kami nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Shera. Salamat anak. At salamat sa iyo Lando. Salamat sa pagmamahal mo sa aking anak at mga apo. At sa pagtuturo sa kanila ng magandang asal. Wala po yun, Don Juancho. At isa pa, obligasyon ko pong pangalagaan sila at mahalin. Dahil ang pamilya ko po ay mahal na mahal ko. Habang nakikinig, napaluwa sina Joaquin at Pablo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat sapagkat hindi nila inaasahang tatanggapin sila ng kanilang lolo.
bilang apo nito. Samantala, sina Briggs, Tolome at Warren ay napailing kasama ang mga magulang nito. Natuto sila ng isang mabigat na aral. Ang yaman at karangyaan ay pansamantala, ngunit ang kabutihan ng puso at pagmamahal ay walang katapusan. Sa gabing iyon, ang mansyon ay naging saksi sa isang makapangyarihang pangyayari. Ang muling pagbabalik at pagtanggap at pagkakaisa. Ang puso ni Don Juancho ay puno ng kasiyahan. Sa wakas ay natagpuan niya ang tunay na pamilya na hindi nasusukat sa estado sa buhay, yaman o titulo. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, ngumiti siya ng buong puso, ramdam ang kapayapaan, at alam na ang kanyang mga apo ay nagpakita ng kabutihan na walang kapantay, isang pagmamahal na wagas at tapat. Lumipas ang maraming taon mula nang maipamana ni Don Juancho ang kanyang kayamanan sa dalawang apo niyang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Walang iba kung hindi sina Joaquin at Pablo. Sa panahong iyon, unti-unti namang nalulong sa sugal at bisyo sina Briggs, Tolome at Warren. Ang kanilang karangyaan ay naubos, at ang dating marangyang buhay ay nauwi sa pagkabigo at kahihiyan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagbago ang pagmamahal at malasakit ng dalawang apo. Si Joaquin at Pablo, na lumaki sa simpleng buhay ng bukid at sa tahanan ng pagmamahalan, ay naging huwaran ng halimbawa ng kabutihan at pagsusumikap. Hindi sila naging mayabang, hindi nagpadala sa yaman, at sa halip, pinagsikapan nilang palaguin ang mga negosyo ng kanilang lolo, habang nagbibigay rin ng tulong sa mga kapwa nilang magsasaka at pati na rin mga nangangailangan. Itinatag nila ang isang maliit na paaralan sa bayan para ang mga batang mahihirap ay magkaroon ng pagkakataon na makapag-aral. Tuwing may proyekto sa bukid, sila ang nangunguna sa pagtuturo ng sipag, tiyaga at disiplina. Sa bawat ngiti ng mga batang natutulungan nila, ramdam ni Don Juancho ang tunay na kagalakan, isang kasiyahan na hindi maibibigay ng salapi. Hindi siya nagkamali sa pagpili ng pinamanahan, sapagkat nagkaroon ito ng saysay. Hindi naman sarado ang puso ni Don Juancho sa kanyang mga apong lumis ng landas. Hinihintay niya lamang ang pagbabalik ng mga ito, sapagkat plano rin niya itong tulungan kapag dumating ang araw na maisipan nilang magbagong buhay. Samantala, sa bahay ni Shera, gabi-gabi ay puno ng tawanan, kwentuhan, at simpleng kaligayahan. Si Don Juancho, kahit matanda na, ay nagiging bata sa tuwing kasama ang dalawang apo at ang mag-asawang Shera at Lando. Sa veranda, habang tinatanaw ang bituin at naririnig ang huni ng mga kuliglig, madalas niyang sabihin, Ngayon ko lang naintindihan, hindi pala kayamanan ng sukatan ng tunay na pamilya, kung hindi puso. Sa kabila ng kanyang edad, naramdaman niya ang kapayapaan at katiwasayan. Ang dalawang apo na dati ay itinuturing na mahirap at hindi paborito, ngayon ay naging haligi ng kanyang pamilya. Pinatunayan nila na ang kabutihan, pagmamahal at malasakit ay mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Sa uling sandali ng buhay ni Don Juancho, nakaupo siya sa veranda. Hawak ang kamay ni Joaquin at Pablo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ngiti. Alam niya na ang kanyang pamilya ay hindi lamang may yaman sa lupa o negosyo, kung hindi may kayamanang hindi matutumbasan. Ito ay ang pagmamahalan at malasakit. Sa uling pagkakataon, ngumiti siya. Dahil sa wakas, natagpuan niya ang tunay na pamilya. Isang pamilyang hindi nasusukat sa estado ng buhay, kung hindi sa puso. Isang pamilyang tunay na nagmamahalan, nag-aaruga at hindi nagtatangi. Ang simpleng bahay sa gilid ng bukid
na minsang tinutokso ng iba ay naging kanlungan ng tunay na kasiyahan at pagkakaisa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.